We praise God that we have come to the last part of our conference for the day. And we will continue for the next 2 days. But we praise God for the messages that we have heard. Sabi nga kanina, parang asarap na lang makinig. Kapag ikaw kasi yung palagi nagsasalita, ang hirap mo rin pakinggan eh. Diba? Because you keep on talking. You don't listen to yourself. But anyway, kaya nire-review ko yung ano ko every preaching ko every Sunday. Nire-review ko talaga yan. Aside from asking my wife na how did I do, tsaka yung anak ko, I always watch it. Dahil kailangan ko mag-improve every preaching, no? Hindi every year. Every preaching I have to improve. I have to see myself in the way yung mga mannerisms ko and the way I deliver the message. So kailangan ko yun para yung mga nakikinig hindi aantukin, hindi matutulog. So kapag may natulog mamaya, sige matulog lang kayo. So before we go to the Word of God, shall we have a word of prayer? Shall we pray? Father in heaven, we thank you for this afternoon's last session of the day. I pray, Father God, that your grace will be upon us through the Holy Spirit, who is always our teacher, not just our guide. He is the one who speaks to us through your word, and we're just instruments, Father God in heaven, like John the Baptist, as the mouthpiece of your message. So it's not about us, it's not about what we think about your word, it's about your word that should speak to us this afternoon. It is my prayer that you would really work in our midst through the Holy Spirit's power. Give us a clear mind and a heart willing to receive the word that we are about to hear. And we pray, Father God, that you will be gracious to each and every one of us. Fill us with your Holy Spirit so that our hearts and minds are united to give glory and honor to you. Thank you, Lord, for answering this prayer. For we commit and ask all these things. In Jesus' name, Amen. Okay, as we have started, the third message ko na kasi nung Sunday, nagsimula na ako ng series. 7 series sermon. Sabi nga nung dalawa kanina, may mga series din sila, may series din ako. Hindi nga lang ito mga telenovela, novela. Ito ay salita ng Panginoon na dapat natin pakinggan. So this is not the drama of who we are and what we are. This is the Word of God for all of us. Particularly in emphasizing our theme for this conference. I'll just read the first 3 verses of Deuteronomy 6:1-3, which says, "Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and commandments which I command you, all the day of your life, and that your days may be long." Verse 3, "Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with thee, and that you may multiply greatly as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in a land flowing with milk and honey." This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Now, we always hear this. What is the great commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And second, just like the first, love your neighbor as yourself. Pero hindi natin alam yung surrounding circumstances. Bakit ibinigay ito sa akin ng Panginoon? All we know, this is the great commandment, right? And it is good. Sabi ko nga last Sunday na maunawa natin yung root. Saan ba ito kinuha? Ano ba ang mga underlying circumstances? Bakit ibinigay ito ng Panginoon? And for a review, it was written in the book of Deuteronomy, which means second law. Bakit second law? Kasi nga yung first time na binigay ito, sinabi ito sa mga taong kalalabas lang sa Egypt. Mga Exodus generation ang tawag ko sa kanila. And they don't know who they are. They have this so-called slave mentality. Makikita niyo mamaya sa PowerPoint. Ibig sabihin, wala silang identity. Hindi nila kilala, nakalimutan nila actually kung sino sila sa Panginoon. And for them to be reminded who they are, the 10 Commandments must be given to them. So kailangang ma-remind sila. And kahit tayo, kahit ilang beses natin narinig, like ako, ilang beses ko narinig itong passages na binabasa ngayong araw na ito, I have to be reminded also because madali kasi tayong makalimot. Di ba?
Kung hindi masakit, hindi natin matatandaan. Yung masakit lang yung natatandaan natin. Pero kung yung mga pleasant na mga pangyayari, parang wala lang, di ba? So, kung i-recall niyo yung buhay niyo rito, I think yung mga sleepless night ninyo ang mga maaalala ninyo. Kung naka-experience man kayo ng tinatawag na minaltrato kayo ng mga amo nyo, pinaalis kayo ng hating gabi, yung mga ganong experiences. My mother is also a midnight termination. Oo. Hating gabi siyang pinaalis nung amo ko. Sino yung amo ko? Nung amo niya. No? So, dahil nandito naman lahat sila, Ate Lorna, Ate Awen, Ate Mira noon, tsaka si Ate Rose. Sabi niya, Wala pa ako dito. wala ka pa. Napapunta niya na yung tatlo. Sabi niya, ano pang ginagawa? Hindi, nandito ka na nung na-terminate si nanay. Paano siya uuwi? Sabi niya, 4 na silang nandito. Uuwi na ako. There is no need for me to stay. Kayo, kasi nandito na silang 4. What's the point, di ba? Napapunta niya na sa Hong Kong. So, naalala ko yun kasi 4th year high school ako noon. Hindi ko makakalimutan. Umuwi si nanay, oh nay, ba't nandito ka? Parang galit yun. Kalmado lang yung nanay ko. Sabi niya, tinerminate ako hating gabi ng amo ko. So, hindi na ako mag-review ng contract whatsoever. Sabi niya, uwi na lang ako kasi kailangan niyo ako. Kasi ako yung palagi nagsasabi sa kanya, nay, kahit maghirap tayo, umuwi na kayo. Yun ang palagi yung sinasabi. Ako yung palaging natatandaan niya. Ako yung nakakasakit ng damdamin niya kasi palagi. Sabi niya, ikaw palagi. Kaya hindi niya ako makakalimutan hanggang sa kanyang kamatayan. I am the one who confronted her. Kung yung parang sa anak ni, yung sabi ni Pastor Spencer kanina, yung Dilma Santos, yung hindi naman ako suwail. No? Kaya na may suwail na anak si Dilma, di ba, si Claudine. Ako kasi, siguro sa lahat sa kanila, ako yung pinaka-emotional. Kaya siguro pastor ako. Iyakin akong pastor. Pero ako rin yung pinakamatapang na mag-confront. I believe. Kung si ate yung pinakamatapang sa... ganun na yan. Sabihin. Nakita niyo na yung isa niya. Hindi na kailangan sabihin sa video. Ako yung pinakamatapang in a sense of confronting something na issue or problem in the church. Hindi ako natatakot. So, I think nakuha ko yun sa nanay ko. Matapang din yung nanay ko eh. So, I confronted her in one thing sa buhay niya na hindi niya akalain. I-confront ko siya bilang anak. Siguro yung sakit ng damdamin na ba't iniwan niyo kami, mga ganun-ganun, di ba? Ako yung madrama eh. So, I confronted her about that. And eventually understood yung sacrifice ng nanay ko. That's why mas minahal ko siya. Hindi pa siya kinuha ng Panginoon. Matagal pa siya kinuha ng Panginoon. Gumawa na ako ng eulogy. Ng lahat ng gusto kong sabihin sa kanya after I realize kung ano kadakila ang kanyang pagmamahal sa buong family namin. Family is very, very important. And I believe the reason why you are here in this place is because of your family. Wala naman siguro pumunta ng Hong Kong dahil para lang sa sarili niya. Diba? Gusto kong magkapera, sige magpapagod ako roon, magsasakripisyo ako para sa sarili ko. Maghihirap ako para sa kaligayahan ko. Parang it's quite ironic na ikaw na mag-isa, wala kang dahilan bakit ka nagtatrabaho, tapos magtatrabaho ka. Diba? You should really understand bakit ako nagtatrabaho, bakit ako nagsasacrifice. It's because of our families. Way back. So, nandito kayo, kahit hirap na hirap kayo, hindi nila nakikita. Kasi alam ko kapag pinababakasyon nyo yung family nyo, hindi naman nila nakikita naghihirap kayo, di ba? Kasi kapag nandito sila, gala nyo kayo lang, gala. So akala nila, okay lang yung mga buhay ninyo. Unless until they will really realize that say, araw-araw kayo nilang samahan para makita nila kung ano ang totoong buhay ninyo, then that's the only time that they will really appreciate yung sacrifices, yung hirap nyo para sa kanila as family. Nung sinabi yun ng nanay ko, hindi ko pa fully ma-understand, though I accepted talagang mahal na mahal niya kami. Pero nung every year nandito ako, every year na nakita ko kayo, every year na
napapakinggan pa parang kinakabahan. Hindi makahinga. Every year na naririnig ko yung mga experiences nyo, napaiyak ako kasi sabi ko, kung anong nangyari sa mga buhay nyo, I believe, ganun din ang nangyari sa nanay ko. Yung, sabi ko nga, yung instead na kumain kayo, ng, I believe may iba sa inyo na instead may gusto kumain pero walang kakainin. Tinapay. Kasi instead na ibibili mo ng kanin yon, yung mas lesser na lang kasi ipapadala mo pa sa family mo. I realize that you did that. Meron yung matutulog alas 2, alas 3 kasi nga may mga bisita. Lahat tulog na, ikaw unang magigising, huling matutulog. Halos hindi ka na makatulog. And then you're not thinking about yourself, you're thinking about your families. Noong nakikita ko yung ganun kayo every year, parang dinudurog yung puso ko sa mga experiences nyo. Kasi ang bumabalik sa alaala ko, yung nanay ko, sarili ko lang iniisip ko. Kaya pag nakikita akong mga anak ng OFW na walda sa pera, parang gusto kong talagang hindi lang pagatukan talaga. Hindi mo nangyayari sa nanay. Hindi mo alam na minamal ka. I want to put senses, di ba? We want to put senses in those children na hindi marunong magbigay ng value ng pinapadalang pera ng kanilang Bakit ko sinasabi yun? Kasi ang foundation ng commandment ng Panginoon, pagdating sa Deuteronomy as the second law, this is now the new generation. Ito yung generation na hindi tumira sa Egypt. Ito yung generation na wala silang idea paano naghirap yung mga magulang nila. Kasi sa wilderness na sila ipinanganak. Di ba? Ang lahat ng mga ipinanganak noong sa Egypt is, di ba, dahil out of their doubt sa kakayanan ng Panginoon na dalhin sila sa promised land. Sabi ng Panginoon, mamamatay kayo lahat dito. And only two survived, and that is Joshua and Caleb. Even Moses missed the opportunity na makapasok sa promised land. Pinakita lang ng Panginoon pero hindi siya nakapasok. So this is now a new generation, and they're about to establish what a nation should be na gusto ng Panginoon na mangyari sa kanila. And if you look at Deuteronomy chapter 6, this is now the instruction to families. So the very root of why God has given the great commandment is ang pinaka smallest unit ng society na ma-establish on that way. Kasi kapag hindi na-establish ang family in the way God has wanted it to be, then the nation will suffer. Ganun yung kasimple. That's why the strength of any society rests on how we are raised in the family. So, ang surrounding circumstances why God has given the great commandment is family. In its context. Family. So, sabi ko sa Deuteronomy 5, it is the what of loving God with all that I am. Ipinakita din yung Ten Commandments. Paano kung mamahalin ang Diyos? Binigay ang Ten Commandments. Where to apply it and how to apply it is in Deuteronomy chapter 6. As I have said, this is now the new generation and they are about to live according to the expectation and standard na sinet ng Panginoon according sa agreement nila. So, ang tanong is, where is the best place to express the love of God? Kasi yun yung palagi nating sinasabi ngayon, love of God. The next 2 days, ganun ang maririnig yun. Love of God, love of God, love of God. Pero, we have to really understand clearly saan ba talaga, ano ang purpose, at paano siya i-express. So, in the Old Testament, as we look at it, family builds a nation. Ganun yun yung ina-establish ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6. You will be a family there. You will establish your families there. And out of your families will come out a nation. So anong klase ang nation
na lalabas kung hindi ninyo susundin ang sinasabi ko. Kung hindi nyo pag-aaralan at gagawin ang pinaka-foundation kung paano magiging maganda ang family ninyo. Remember the very reason that God has chosen them as a nation, so that the surrounding nations will follow suit. In short, iba ang Diyos ng Israel, iba ang Israel, hindi katulad ninyo na maraming Diyos at hindi nyo alam ang values and morality ng isang pamilyang may tunay na pagmamahal. So the value of family is emphasized in chapter 6 of Deuteronomy, which is in reflection, kung makikita natin, as we have said, we know sa part ng Panginoon hindi siya nag-fail. Pero sa part ng Israel, they always fail. That's why ang continuity sa New Testament is the church family. This is the church family that will be used by God to redeem the world. Si Jesus Christ ang ating Redeemer. Pero gagamitin niya ang simbahan, ang kanyang mga anak, tayo, dito mismo, sa kung saan tayo, so that when we know how to love each other the way God has intended it to be, then wherever we go, the same love expressed through us will be seen and felt by the people na hindi nila alam kung ano ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Makikilala nila sa ating mga ginagawa, sinasabi, and how we treat each other. Then they will say, the God of these people is different from the God I know in this world. That is the very, very intention of God, why we need to emphasize that. So, the question is, how to effectively express the love of God? And dito sa binasa natin ngayon, ang unang dapat nating malaman is, we have to know the purpose, bakit kailangan tayong magmahalan. Bakit sinabi ng Panginoon, "Hear, O Israel, the Lord your God is one. Therefore love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Yun yung sinabi niya eh. As I have said, this is being recited upon waking up and upon before matulog, Shema na tinatawag, lahat sila dapat malaman. Kasi at the end of the chapter, sa palagian nilang nire-recite every morning and before sila matulog, i-recite ito, ay may clear naman, ang daling i-memorize, di ba? Then, it's said there, ang Diyos mismo nagsabi, your children will ask you, bakit namin nire-recite ito? Bakit ulit-ulit na lang? Bakit twice a day? Paggising sa umaga, before matulog sa gabi, bakit pinaparecite sa amin ito? And then, sabi niya, i-recall nyo ang lahat ng ginawa ng Panginoon simula sa Egypt. See that? You will recall the history, bakit nakarating kayo sa punto ng buhay ninyo, naging ganito na kayo. So that they will not forget how to express that love continually to the next generation na susunod sa kanila. So, kung titingnan natin, that dito sa yung Bible ko. Ito. This is my Bible. I read to you again verse 1. Kung titingnan nyo, sabi niya, now this is the commandment, the statutes, and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it. So, maliwanag na sinabi, no? Ang purpose ng Panginoon, na gagawin niyo ito, ituturo ko sa inyo. Who's talking here? Moses. Sinabi ng Panginoon, before kayo pumasok, ituturo ko ito ulit sa inyo. Dahil hindi niyo alam ito. So dapat kayong turuan. Yung nga ulit-ulit na tinuturuan, nakakalimot. Yung hindi pa na naturuan. Yung minsan mo lang sasabihan. Di ba? So, hindi natural kasi sa atin ang magmahal. Di ba? Nang iba. Lagi nating mahal ang ating sarili. Hindi tayo ganon kalabing sa Panginoon. Ang mahal natin ang ating sarili. So, God said, teach them how to love God first before they love each other. So, God intended it to be done in their new home. Ano sabi ko? The former generation has this slave mentality. They never saw themselves as yung papasok sa promised land. Bakit?
Kasi every time na may problema, anong sinasabi nila? Mas mabuti pang bumalik na lang tayo sa Egypt. Wala silang alam na bahay. There is no place like home except Egypt. Kasi wala naman silang concept ng vision ng Panginoon. Wala silang concept ng promises ng Panginoon. Tayo, kapag wala tayong concept ng vision ng Panginoon sa ating buhay, we will never get there. Kasi yung magse-set ng direction natin, yung tinitingnan natin sa future. Pumunta kayo rito, may mga pangarap kayo, di ba? And basically lang, ang nanay ko, pumunta sa Hong Kong, sabi niya, para Panginoon, ito yung specific na prayer, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kontratong bahay. Yung lang ang kailangan niya. Bahay na may 4 corners. Kaya lang, yung bahay namin, marami sanga-sanga. So, hindi lang 4 corners. Marami extension, ilang bathroom. 1, 2, 3, 4. 4 na rooms. Oh. Sa dami ba naman namin, hindi ganun extend. Oh. Ganun lang nangyari. At least nagkaroon siya ng bahay, nagkaroon ng lupa. Ganon. Tapos lahat yan, may mga educational plan. Iba yung yung pananaw ng aking ina. Hindi para maging mayaman o dumami ang pera, kundi yung future ng aming family, kahit wala na siya, na-establish na. At least may tinatawag na security na kahit wala siya, merong mga educational plan, merong mga life plan. Alam niyo yung life plan? No? Yung hinahanda niyo na yung kamatayan niyo. Yun eh, di ba? Oh. Hindi nyo alam, St. Peter. Oh. Kaya nga St. Peter yung plan ng tawag nun eh. Kasi siya yung sasalubong sa inyo. No? Wala sa Bible. Pero ang galing no, ng St. Peter, no? Life plan. You prepare for your death. Kasi nga magasto rin yung yung mamatay ka na wala kang kaplano-plano. Eh alam mo namang mamamatay ka, ba't hindi mo pinano? So mabuti na yung may mga plano. Kasi kapag namatay ka na wala kang iniwan, instead na magpasalamat ang iba na, ay salamat, namatay na. Sinusumpa ka pa, namatay ka, binigyan mo kami ng problema. Kasi nga wala kang iniwan na plano sa buhay mo. Wala ka St. Peter, wala kang nilibingan, wala kang kabaong. Sila pa yung mamumroblema saan maghahanap ng plywood. O, mabuti kung wala silang mga konsensya kapag sinabi natin, kapag namatay ako, sige, ibalot nyo na lang ako sa balik at saka itapon sa may ilog. Di ba ganun yung matatanda? O, kapag namatay ako para walang problema, ibalot nyo ako sa balik. Pwede ba yung bawal yun eh, huhulihin nyo eh, itatapon sa ilog. Mabuti kung nasa India tayo. Yan. Sa India, okay lang yun eh. Yung susunugin ka, itatapon ka sa ilog. Ganun yung kultura na. Sa Pilipinas, gawin mo yun kung hindi ka makukulong. Iba yung kultura kasi. So, hindi ganun ka-practical kapag sinabi ng matatanda. Sabi-sabi lang yun. Yung mga nagsasabi nun, hindi handa sa kamatayan nila. Kasi hindi handa sa kamatayan, hindi yung hindi handa na mamatay. Kung hindi sila hinanda, hindi nila hinanda yung sarili nila. Oo. Naalala ko sa hirap ng buhay namin, no, yung isa kong pamangkin namatay, plywood lang talaga, hindi pa naman uso St. Peter nun eh. No, si Judas pa yung uso siguro nun. Wala na, hindi natin alam. Pero plywood talagang pinapantay sa plywood. Maliit na kabaon. Di ba yung unang panahon? Oh. Tapos ipipaint mo lang. Oh. Bibili ka na lang ng maliit na salamin. Ganun ka-practical noon. Ngayon, social na. Ang mahal-mahal kaya ng kabaon. Alam niyo ba kung magkano ang kabao ngayon? On the average? Ay. Naghanap kami ng kabaong ng aking sister-in-law. Talaga nakapatong-patong na same person. At mamili kayo, depende sa klase ng kabao. Merong metal casket, merong, ewan ko ano nung pinagsasabi nila, may ganun-ganun. Eh noon, okay lang naman na plywood eh. Ilalagay mo lang naman sa loob. Ano ba ang problema? Kaya ang daming arte ng patay-patay ngayon. So kung hindi ka handa doon, instead na nagpasalamat ay salamat, tumahimik ng kanyang buhay, hindi, sinusumpa ka, ano ba namang patay ito? Binigyan pa tayo ng problema, namatay-matay, hindi mo nag-iwan na kung ano-ano dito sa atin. So you must be ready. Di ba? On that particular so, sabi ng mga Israelites, dinala tayo dito para dito tayo mamatay kasi hindi kasya doon sa Egypt. Sinusumpa nila si Moses. Di ba? Kasi nga, hindi nila nakita yung pananaw ng Panginoon, yung vision na binigay ng Panginoon kay Moses. So they keep on saying, let's go back to Egypt. So gano'n ang isang Kristiyano, walang pananaw sa buhay. Nakita niyo isang
isang OFW dito na alam mo wala na siyang, sa paningin niya, wala nang kwenta yung future niya. Anong ginagawa niya? Kung hindi magpapakamatay, every weekend, nagsusugal, naglalasing, nagwo-wild. Kasi hindi niya na nakikita yung future niya. Sinasayang niya na lang na sinasayang yung sinisweldo niya. Kasi wala na siyang reason bakit niya ginagawa ang mga bagay na to. So this is what had happened to the slave mentality Israelites. Now, sabi ni Moses, you will be the conquering generation. Papasok kayo by faith na conquer ninyo ang mga enemies. You will conquer through Joshua na, hindi na through Moses, di ba? But before you go, these are the clear, definite instruction of God na dapat ninyong gawin. So, i-identify nyo, bakit kayo papasok doon? Kasi yung mga napatay yung parents, they don't know how. They didn't identify with themselves with the vision of God. So, kayo nakita nyo na, kaya nga, sabi nyo, hindi kayo kontento o willing na mamatay sa wilderness, you fought for yourselves. Hindi ba? Kaya nga, yung hugot palagi, para kanino ka bumabangon, hindi para sa sarili, hindi para sa sarili nila, kundi sa mga family na nila. Kasi nakita na nila yung paningin ng Panginoon eh. They have identified now. Clearly, we are not made for the wilderness. We are made for the promised land. So we will conquer the promised land. But before you conquer the promised land, these are the clear indication na dapat ninyong gawin as a family when you become a family and you become a nation. So, God's people as conquerors are to love each other. Ganun lang kasimple yun. Kung gusto niyo mag-survive doon, ang daming kalaban doon eh. At kapag hindi kayo marunong magmahal sa isa't isa, you will be easily defeated. Kaya nga medyo nag-away sila nung biglang yung 2.5 tribes, sabi nila, akala nila pagbigay sa kanila, dito na kami, ba't hindi kayo sasama? Magkaka-civil war pa sila, talagang mag-aaway-away. Akala ko hanggang kamatayan tong gera natin. Kasi yung 2.5, yung Reuben and, nakalimutan ko yung dalawang 1.5, akala nila, hindi, sabi nila, sasama pa rin kami sa inyo hanggang matapos yung campaign natin. Okay. Kasi bigla sila nag-set ng boundary, yung 2.5 tribes. So akala na pag-set ng boundary, hindi na sasama. Kasi natanggap na namin, ba't sasama pa kami sa inyo? Parang ganun, di ba? Kung minsan, pila-pila, sama-sama tayo. Pero yung mga nauna, nakuha na namin. Hindi nyo kami sasamahan, hindi nyo kami hintayin. Bahala kayo, basta nakuha na namin yung gusto namin. May mga ganung kaibigan, di ba? Pag nakuha na yung gusto nila, kahit sama-sama pa kayo, usapan kayo, walang iwanan, mga ganun-ganon. Pero pag nauna na sila nakakuha, bahala kayo, iwanan namin kayo. Ganun na nangyayari. Nakakalimutan na natin yung ating tinatawag na promise sa isa't isa. So sabi ng Panginoon, huwag niyong gawin yun. Hanggang kamatayan, hanggang makangker ninyo ang Israel, ang isang indication na makikita nila ang solidity ninyo as a nation is how you love one another. Through thick and thin. Grabe no? Which is, pag reflect sa New Testament, sabi ni Jesus Christ, malalaman kayo na kayo ang aking disciple if you love one another. Very consistent yun. From the Old Testament to the New Testament, ang tunay na pagmamahal sa isa't isa, ang indication na ang Diyos ninyo ay buhay. Kasi yun lang ang Diyos na tunay na nagpapakilala ng kanyang pagmamahal sa kanyang niligtas. Kasi lahat ng mga sumasamba sa ibang Diyos, wala namang assurance of love from the God whom they worship. They worship that God sa motivation ng takot. Takot silang parusahan. Ganun yung kultura sa Old Testament eh. They worship gods because they are afraid to be punished. So they have to offer sacrifices. In order to receive blessing, they have to offer sacrifices. Pero walang personal relationship sa mga Diyos na sinasamba nila. Pero itong Diyos na to, iba. Hindi kayo na pinili ko, niligtas ko, papabayaan ko na lang ngayon. No. Mamahalin ko kayo, pero dapat kayo mismo magmahalan din. Pinatanong kanina ni Pastor Spencer kayo, tingnan mo yung katabi mo. Ngayon, ito, tanong mo na to. Tingnan mo mabuti. Hindi mo man pinili yung upuan mo, wala kang magagawa. Tingnan mo ang katabi sa ngayon. Ito, totohanan na talaga to. Mahal mo ba siya? Comments.
Diba? Kasi kung anak tayo ng Panginoon, anak tayo ng Diyos, isa ang ating relationship. At itong nakakalimutan natin, akala natin yung biological relationship natin yung mas mahalaga in comparison sa spiritual relationship. Remember, biological relationship will end at death. Kapag namatay tayo, titigil ang ating biological relationship. Mawawala na yun. Di ba sa mag-asawa? You are allowed to remarry kung patay na yung isang partner. Yun yung law eh. Pero hanggat buhay siya, bawal kang mag-remarry. Yun yung sinasabi ng Bible. Kasi kahit hiwalay pa kayo, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, hindi kayo hiwalay. Yun ang nakakalimutan natin. O, kaya hindi magandang ihemplo itong si John Estrada. Masyadong marami ang hiwalayan. Diba? Oo. Siya na kasi na muna interview ni Boy Abunda yung si Mirales. Ang pangalan ng Mirales yun, yung asawa niya. Si Patricia ba yun? Mirales. Yung model, O yung model na Brazilian ba yun? O ang ganda-ganda iniwanan ni Jan. Mga lalaki hindi marunong mag-behave. So ang sinasabi, Priscilla Mirales. Yun. God wants to instill his talagang pag-artista eh kalokohan na nag-aalam nag-iising ba yun? Sabi ng verse 2, verse 2, I read, that you may fear the Lord your God, you and your son son's son, by keeping all his statutes and commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. So nakita ninyo, all throughout the generation, that fear will come out. Hindi ito takot, kundi yung totoong tinatawag na respect sa Panginoon. Yung mga anak nyo, i-revere nila o i-respetuhin lang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan nyo sa isa't isa. Do you know that in psychology, kapag ang relationship na mag-asawa ay maganda, nag-establish ng security yon sa mga anak. Kapag nakita nilang ang tatay at nanay nila itunay nagmamahalan, nalilesen yung insecurity ng mga anak. Pero kapag palagi kayo nag-aaway na mag-asawa, yung mga anak ninyo, grabe din yung insecurity. Hahanapin nila yun sa ibang tao. Hahanapin nila, like ang babae, for example, nakita niya yung tatay niya palaging naaway, ayoko ng ganitong tatay. Diba? Kasi hindi niya nararamdaman yung pagmamahal ng ama sa kanya. So, sa kanyang growing up, dahil hindi niya nga naramdaman, hindi siya napupuno sa pagmamahal ng kanyang ama, hahanapin niya sa ibang lalaki. Kaya pala boyfriend. Oo. Hindi na kayo magtataka kung bakit yung anak yung babae, boyfriend ng boyfriend ng boyfriend ng boyfriend ng boyfriend ng boyfriend. Boyfriend. Oo. Oo. Break ngayon, hindi man nagtatagal na isang linggo, may boyfriend na naman. May ganung mga bata, di ba? Ganon din sa lalaki. Kung ang nanay, ganun din, hindi nila makita yung magandang relasyon. Yung lalaki naman, nahanapin niya yung pagmamahal ng ina sa mga babae din. Kaya girlfriend din ng girlfriend ng girlfriend. Alam niya na yun. Kung ano sa anak na babae ang effect, ganun din ang effect sa lalaki. So bantayan niyo yung mga anak ninyo. May mga, baka may mga anak na kayo mga teenager ngayon ha. Lalo na yung lalaki. Nandito kayo eh. Hindi nyo mapupunan ng kung anong padala ninyo ang I'm sorry to say this. Totoo ito. Kahit anong ipadala yung chocolate saka laruan o cellphone doon, hindi nyo mapupunan ng pagmamahal. Kasi yung presensya nyo lang ang pwedeng magtulong sa kanila. It's very sad. I know you have to make the sacrifice, but I want you also to realize it's your presence that they need. Kaya kung minsan, sabi nga ano yung cellphone, kaya they abuse because it's you that they want. It's you that gives security to the family. Kaya nga hindi ideal yung matagalan na hiwalayan. When I say matagalan na hiwalayan, yung lola ko daw, lola ni Jeannie, sinabihan daw talaga silang yung katanos. Yung, kasi asawa ko, katanos yun, yung anak ni
ni Phoebe Catanus Inyon. Sinabi daw talaga ng lola nila, hindi kayo mag-aasawa ng number 1, masakiting na lalaki. Huwag kayo mag-asawa. No? Kasi, aalagaan nyo palagi tapos madali kayong mabalo. Sakitin. Diba? O. Tapos, hindi rin kayo mag-aasawa ng seaman o kaya ng sundalo. Sabi niya. O. Kasi ang sundalo, walang sigurado na magtatagal din ng buhay. O. Hindi daw seaman dapat kasi malayo. Oo. Hindi maganda daw na nagkakalayo ang mga mag-asawa. Oh, yun na, grabe ah. Si Lola yung nagsabi nun. Kaya nga dapat, ay, hindi naman dapat pastor. Kailangan daw yung hindi palaging umaalis ng bahay. Hindi absentee father. Yun yung sinabi niya sa mga anak niya. Kaya nung hirap na hirap ako, nung nangyayutan talagang ayaw ko na, nakabidyo ko, baka makita nila na tama na yun. Tama na yung paghihirap ko. Nakabidyo. Makita pa mamaya. Nag-heart, pastor, nag-heart. Oo. Nay, love you na yan. So, ang pagmamahal is very, very important. So, kailangan maintindihan yun. You want your family to be established, it must be seen by how you treat one another as husband and wife. Okay? So, pagka may pinagdadaanan kayo, that could be the very reason. Distance. Okay. So, kaya wag na lang mag-asawa. Hindi rason yung kung may binigay ang Panginoon, ayaw nyo. Ay, naman. Gusto. Wala talaga. Bahala kayo. Choice nyo yun. Gusto lang. Sundalo kasi pastor eh. I know. O yung tatay yung sundalo, pero kahit saan siya, nandun din yung nanay ko. Pag gano'n, sundan mo, no? To fear God, remember this, is to make Bigyan mo ng kadena. right and godly choices. Paano gagawa ng tamang choices yung mga anak kung hindi nila nakikita sa atin? Very important yun. So sabi ng Panginoon, dapat makita sa inyo yun. Later on, I will go into detail about this. But these are just the very heart of what we want to understand. Family matters. Love in the family matters. It creates security sa mga anak natin at saka sa next generation. Alam ng Panginoon yun. Kasi pag nakita nila na sumusunod tayo sa Panginoon, sabi niya, mag-create ng reverential fear yun sa mga anak ninyo. Na ang Diyos na kanilang sinasamba ay tunay na Diyos at tunay na nagmamahal. Ito pa yung maganda. Kapag ginawa niyo yung commandment ko na magmahalan kayo, pwede niyong i-invoke ang rewards. Alam niyo ba yun? You know what is invoking the rewards? In Ephesians 6, 1 to 4, di ba? Children, obey your parents in the Lord, for this is right, for this is the commandment with a promise. Tapos, dalawang bagay ang na-reiterate sa New Testament na mangyayari sa isang anak na merong respect sa parents. Anong sinabi ko last Sunday? Tayong mga parents, ang key kung paano i-bless ng Panginoon ang ating mga anak. Hindi ba sabi ko, when you respect your parents, you respect God. Kaya yung first 5 commandments, ang relationship sa Diyos, kasama yung honor your father and mother. Sa upper commandment yun, in relationship to God. Kasi nga, ang representation ng Diyos sa family is to the presence of the parents. Tayo ang nagre-represent sa Diyos sa ating mga anak. Tayo yung binigyan ng authority to represent who is God who created us. That's why sabi sa 5th commandment, honor your father and your mother. For this is the commandment with the promise. Sinabi sa Deuteronomy, eto yun, inulit sa Ephesians 6:1. Ibig sabihin, the promise goes through and through even to the believers. Consistent yun. Hindi lang yun para sa Israelites, kundi sa mga anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon. So ano daw yung ini-invoke, alam niyo, nung bata-bata pa ako, na feeling ko mamamatay ako, ini-invoke ko talaga to. Hindi naman ako perfect na anak.
Pero wala rin, siguro kung i-compare ko yung sarili ko sa ibang mga anak na talagang lasinggero, suwail, kami, pag sinabi ni tatay at saka ni nanay, umuwi kayo ng 6 o'clock, umuwi kami ng 6 o'clock. Kasi magdi-devotion before kumain. Yun yung kuha namin. When they tell us, of course, nung high school ako, meron akong tinatawag na rebellion period na tinatawag. Yung gusto mo talagang mag-rebelde sa rules ng bahay, na kapag sinabi umuwi ng 6, gusto mo umuwi ng 11. Naalala niyo yun? Sabi na hanggang alas 10 lang kayo. Hindi, hanggang alas 12 kami. Ganun yung sa isip ko. Dumating din sa akin yun. Nangyari din sa akin yun. Pero hindi yun yung direct na pag-rebellion sa tatay tsaka sa nanay ko. Hila ng barkada eh. Pag sinabing, may Bram, may sayawan doon sa loob, bagong ganyan. Pero hindi kami nakikipagsayawan sa iba. Kami-kami lang na 4 na barkada, talagang ini-enjoy lang namin yung time namin habang kami high school. Hindi kami umiinom, pero pag tumugtog na, parang sakit talaga namin na yung mga paa namin, hindi makatigil na, mira, sayawan na. Pero kami lang na 4, lalaki kami lahat barkada, puro to honor. Oh, valedictorian, tsaka salutatorian, kasama ko, ako yung pangatlo, naluko-luko. Pero mga honor lahat kami. Top 4. Sa klase, mahilig sumayaw. Oo, totoo. Pag ano, lumalabas, so, nagtataka si tatay, military si tatay. Pag 11 o'clock, chine-check niya na yan. Kung kung nakatulog lahat, i-open niya yung kwan. Wala ako. Wala ako. So, lalak niya lahat, pati bintana, nakalak yan, pati, para hindi makapasok. Hindi niya alam, may Trojan horse sa loob. May connection. Sabi ko na dyan, lalabas ako. Pag bumalik ako, bahala. Sabi niya, okay kuya. Si Jano ako natutulog sa gilid ng bintana. Alas 12 na ako uwi, o 1 o'clock. Sabi ko, Jan, nandito na ako. Okay. Open niya. So, open, matutulog ako. Pag open ni tatay alas 6, nagtataka, ba't nandito to? Kagabi wala ko. Hindi niya alam. May kutsaba sa may Trojan horse doon. Yun yung ginagawa. Pero hindi kami umiinom, hindi kami nagdadrugs. Yun lang yung saya-saya lang, ganun. Walang yun, season lang sa buhay namin. After nun, wala naman. Hindi ko na hinahanap na hanggang college ko naman sasayaw ako. Wala na yun, pastor na sumasayaw pa. Parang parang may titik pa eh. Parang may dyan pa. Ganun lang yun. We come to a point in our life that parang buwan lang, teenager lang. Pero kung ngayon rebelde ka, hindi na yun, hindi na normal yun. Kung hanggang ngayon, ganun ka pa rin nung high school ka, I think that is not normal. We outgrew our rebellion. Kasi nga, kailangan din natin mag-change, ma-transform. Kung tunay tayong binago ng Panginoon, wala na yung mga lumang mga pinagagagawa natin. Okay? So kaya kapag parang akala ko nung batang mamamatay ko, ini-invoke ko talaga yung Ephesians 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right, that you may live long and it may be well with you. Lord, sumunod pa po ako sa parents ko, hindi naman ako naging suwail, hindi naman ako klaseng bata na talagang may bisyo, hindi po ako naglasing, hindi ako nag-drugs. Babae niyo po yung buhay ko kasi sabi niyo, di ba? Obey your parents in the Lord. Nag-obey naman ako. Akala ko kasi mamamatay na ako. So ini-invoke ko talaga yun. Promise ng Panginoon yun. Can you imagine, of all the 10 commandments, there's one commandment that God made a promise. When we honor our parents, we will live long. Hindi lang mahabang buhay kasi anin mo yung mahabang buhay na miserable ka naman. Di ba? Masakitin ka, palagi ka lang nauuspital. Walang kwenta, humaba pa yung buhay mo. Parang gusto mo sabihin, mamatay na lang ako. Kasi palagi ka naman sa hospital, gumagastos ka, masakit palagi yung nararamdaman mo, hindi magandang mahabang buhay yun. Maganda yung mahabang buhay na may kasamang, anong sabi niya? It will be well with you. Not only that you will live long, but there will be a blessing of a well-lived life. Yung buhay na may kwenta, may kabuluhan. Kasi nga, napakita mo na ino-obey mo yung parents mo. So, importante yun na maunawaan ng mga anak, pero manggagaling sa inyo yun bilang parents.
as husbands and wives, you should really love one another. You should really honor God. First place sa buhay niyo. Kasi kapag first place ang Panginoon sa buhay natin, I tell you, yung mga bagay na hindi natin ini-expect, it happens even beyond our expectation. Hindi ba sinabi rin sa Ephesians 3 na whatsoever now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Can you imagine that? Anong ibig sabihin ng verse? You can think of the greatest thing ever na pwedeng mangyari sa'yo. Sige, mag-isip kayo. One time, pinag-isip ko itong mga binabible study ko. Sabi ko, mag-isip na kayo kasi ito yung promise sa Bible study na mag-imagine na kayo, mag-dream na kayo ng beyond sa imagination. Ano yung pinakamataas na dream na gusto mong mangyari sa buhay? May isang talagang dream. Hindi na muna sinabi sa akin. Sabi na, tahimik lang ako, pastor, nung sinabi mo. Pero sinabi mo, talagang dream ko. Ay, oo, hindi mo sinabi. Challenge ko eh. Kasi sabi doon sa sinabi na friend, benediction yun. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ask God the highest kind of request that you want. The biggest request. Or the biggest imagination or dream in your life. Ask Him. Ano sabi ko sa nila? God will do more. Kasi akala natin pinakamataas, mababa pa rin sa Panginoon. I'll give you an example. When we started sa Hope, sa Silay, my former church, ang hiningi ko lang sa Panginoon, kasi dito simbahan, ang liit talaga ng simbahan. 129 square meter lang yung hanggang lot na yun. Imagine simbahan, 129 square meter ka lang. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng 2,000 square meter. 1,000 para sa church and 1,000 para sa school. Kasi required na at least 500 square meter ang sa school para i-approve ng license ng DepEd ang school. Kasi kailangan ng playground tsaka rooms. And we waited. We just gave on sa building fund. We waited. Nung binigay ng Panginoon, alam niyo binigay, hindi 2,000 square meters. Yun na yung pinakamalaki sa akin kapag nandun ka sa ganung lugar. Hindi ka bibigyan ng mga tao ng malaking lugar doon. Pero God gave us 48,000 square meter and is 1.4 hectare. Times 7 bigger than what I asked of Him. Akala ko malaki na yung 2,000 square meter. Sabi ng Panginoon, ang liit-liit ang hinihingi mo. Kasi kontento na kasi yung mga churches na gano'n eh. At least may 2,000 square meter ka, for the church 1,000 square meter, and for the school 1,000 square meter. Sa ganong klaseng context ng ministry. And I asked the Lord for 2,000, and God gave us 1.4 hectare. Actually, 1.2 lang yung binayaran namin. Kasi yung 2,000 square meter, yung tinigil sa Panginoon, sabi nung binilihan namin, Pastor, parking lot lang yan. Bigay ko na sa inyo. So, ang talagang binayaran namin is 1.2 hectare. Noong mga panahon na yon, ang per square meter sa ganung value na binili namin is only 214 pesos. Ngayon, pumunta kayo doon. Kalinya namin yung Magic Land. Parang yung isa lang yung may-ari ng Enchanted Kingdom sa Magic Land. So, ang value ngayon, assessed value ng lupa is 30,000 per square meter na. Can you imagine that? Akala ko laki-laki na nang hiningi ko sa Panginoon. Ito yung dream ko, Panginoon, para sa church. Ano sabi ng Panginoon? Ang liit. May mga pag-aakala natin na sobra naman itong hiningi ko sa Panginoon. Hindi sobra. Walang sobra sa Panginoon, basta kalooban niya. Amen. Kaya humingi na kayo ng malaki. Yung problema nyo yung ginakaharap ngayon, ang liit-liit yan. Kaliit pa yan. Sasabi ng Panginoon, dyan lang yung problema nyo. Kaliit naman. Parang bigla siya. Oo. Maliit pa kaya, maliit. Oo. Maliit pa yung problema nyo ngayon. Alam nyo, eto, di ba sabi ko sa inyo, pundasyon pa lang, 1 million na. Saan kami kukuha ng ganon? O, we budgeted 5 million. Ngayon, nagsisimba na sila doon. Umalis na ako doon. Siyempre, finulfill ng Panginoon ang building at saka yung buong school. Yun kasi yung vision na binigay ng Panginoon sa akin. Hindi lang yung church ang may yung sanctuary yun. 700
square meter ang floor. Isang basketball court kalaki yung simbahan namin. Kompleto yung school namin. From grades, preschool to grades 1 to 6 with all the library and office and everything. Kompleto before ako pinalis ng Panginoon. Kung anong sinabi niya sa akin 21 years ago, it was fulfilled after 21 years. Kaya sabi ko, pinapaalis na ako ni Lord. Maliwanag yun nung tinawag ako ng Kabangkalan. Tinapos niya eh. Hindi ko to kaya. Wala akong claim doon. Ang Panginoon ang gumawa. So yung sinasabi lang ng Kabangkalan ng laki-laki, at kaliit yan sa harap ng Panginoon. O, i-compare mo sa context uli ng city. Liit-liit. Pero sa ibang churches, sabi, ang laki ng Kabangkalan, no? Walang malaki sa Panginoon. Ang liliit lahat yan. So when we know it is according to God's will and work, walang malaki. Kaya nga sabi ko eh, ang ganda ng team song ko, my God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. Tapos na mong problema tayo. Ha? How can we cross over to the promised land if we keep on focusing sa problema kaysa sa Panginoon at saka sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay? Ang taong namumuhay sa isang buhay na it will be well with you commits every problem and concern to the Lord. At hindi siya kinakabahan. Kasi na-prove niya na ang Panginoon niya ay matapat sa kanyang buhay. Matapat ang Diyos sa kanyang sinasabi. Ang hinihingi niya lang sa atin, huwag kayong mag-away. Magmahalan kayo. Alam niyo kung bakit walang blessing sa family? Lagi kasi kayong nag-aaway. Diba? How can God bless a family na punong-puno ng hindi pag-uunawakan? Punong-puno ng paghahanap ng pag-aawayan. Walang katahimikan ng isang bahay na puro lang paghahanap ng problema at hindi solusyon. So as God created this small, very small unit, from that very small unit is a very powerful manifestation of who God is. Maliit man kayong din, alam mo, ang liit-liit namin talaga sa, hindi namin kaya to eh. Wala bang kami 200 nung dumating kami? O nung umalis ako, we're almost 500 yung attendance namin. Kaya ano tatanong, ilan tayo nagsisimba sa inyo? Mga 500 na po. Ay, laki-laki na simbahan nyo. Kaliit-liit ng simbahan namin. Alam nyo kung bakit? Kung may 100,000 voting population ang Silay City, what is 500? Kasi sa 100,000 na voting population, ilan yung 10% nun? 10,000, di ba? Ilan ang 1%? 1,000, di ba? Wala man kami 1% ng population. Tapos sasabihin mo, malaki kami. Ang liit-liit. Alam niyo ang malaking simbahan? Kung sa isang barangay, 300 lang kayo, 150 member mo. Meaning, ang percentage ng member ng simbahan, ilan? 50% ng barangay, membro ng simbahan. O sana mas malaki? Yung sila ay nawala mang 1% o ang 50% na 150 ang member ng church. Kasi nakatingin tayo sa number eh. Hindi tayo tumitingin sa gawain ng Panginoon. So once we focus on those what matters to God, the big problems becomes small. Lagi ko naririnig itong promised land, di ba? Si Joshua at si Caleb, nakita nila ang mga 10 spies daw, nakita nila na ang mga inhabitants are giants, di ba? Letter G, di ba? Tapos sila daw ay parang mga grasshoppers lang. Pero ang nakalimutan lang, mas malaking G, ang God, di ba? The God of Israel. Malaki ko naririnig yun. Eh, ba't hindi natin ginagawa? Yun yung question dun eh. Ulit-ulit na lang, giant, grasshoppers, God. But when problem comes, we forget about the big God. We emphasize the giants. So, the blessing of a well-favored life, eto na, mangyayari sa inyo. You will multiply greatly.
Yun yung tatlong sinabi ng Panginoon. When a family learns to love one another unconditionally, it creates a ripple effect towards a nation. Ganon din sa family ninyo. Ganon din sa church. Kahit ano kayo kakonti sa church, kung puno kayo ng pagmamahal, you will grow greatly. I will close with this story. And I believe na sabi ko na ito sa inyo, but it's a good story. May isang simbahan is about to die. Konting-konti na lang talagang member. Wala na silang 10. Pero may natirang 4 na deacon. Nagtingin na silang 4. Ano gagawin natin? Ano tayo gagawin? Sabi ng isa, may narinig ako isang sage, isang matanda, na very wise. Kumonsulta tayo ron. So pumunta doon sila sa bundok. Pagdating nila, tahimik ng mga matanda nakatingin sa kanila. Tinginan sila isa-isa. Sila rin nakatingin sa matanda. After a while, isa-isa silang tinawag ng matanda. Hindi nagsalita ang matanda sa harapan nila, kundi binulong. So binulungan sila isa-isa. Pagkatapos silang binulungan, they decided to go down from the mountain. Pero habang bumababa sila, tahimik na tahimik sila. Malalim yung kanilang iniisip. Pero, the next Sunday, lahat ng attitude ng 4 nag-change. Nag-change talaga. They treat each other na mahal nila isa't isa. Brad, anong kailangan mo? Praise God, nandito ka kaya. Upo ka, Brad. Talagang nagulat sila sa treatment nila sa isa't isa. Dahil ganun yung mga pinagagawa, pati yung family nila, tinreat nila the same way, they treat each other. Tapos nagtataka, ano nangyari sa 4? Dahil ganun yung kanilang ginagawa, naging contagious, kahawaan ng lahat. So kahit yung mga bago nagsisimba, talaga nagtataka pag pumapasok sa simbahan, ay ganda naman ang simbahan ito, asikaso kami, mahal na mahal kami. Hanggang dumami. Nung dumami na, nagkapastor na sila, nakatingin na silang 4 na para bang success. Tinitingnan nila ang epekto ng pinagagawa nila sa isa't isa. Nagpuno, lumaking simbahan, nagpatayo sila ng bagong simbahan sa laki ng simbahan nila. Tapos, nung lumaki na, nagtanungan sila. Sabi nila, anong binulong sa'yo? Tapos sabi ng isa, sabi ng matanda sa akin, one of you is the Messiah. Ang isa sa inyo, siyang tagapagligtas. So binulong niya lahat sa 4. So dahil hindi na alam kung sino ang tagapagligtas, baka ito yung tagapagligtas. Kailangan asukasuhin natin to. Di ba? So tinreat nila ang isa't isa as if He is the Lord Jesus Christ. One of you is the Messiah. Should we not live the same with each other? Pakainin mo yung gutom, parang ako na yung pinapakain. That when we treat one another, i-treat natin ang isa't isa. Niligtas tayo ni Jesus Christ. Amen. We have the Lord Jesus Christ. That we must treat one another as if Ate Letty is a Messiah. Ikaw? Kahit wala sa mukha mo, bahala ka. Dahil na sa'yo si Kristo, iti-treat ka dapat like the Lord Jesus Christ. She has the Lord Jesus Christ. You have the Lord Jesus Christ. So kung aware kayo na si Jesus Christ na sa inyo, papagalitan mo ba? Sisigaw ka? Hoy, Lete! Mag-change mo sa Lete. Hoy, Jesus Christ! Anong dating nun? Hindi ba ang sama? You see that? So when we treat each other as if one of us is really in the reality is we have the Lord Jesus Christ. Yes. So how do you treat Jesus Christ in your life? In your brother or sister in the Lord? Ganun ba? Aawahin mo ba? Aawahin mo ba si Jesus Christ kay Arlene? Kahit alam mo si Arlene ang palasigaw sa'yo? Diba?
Example lang yun. Kung totoo yun, bahala ka sa buhay mo. Ang ibig ko lang sabihin, treat one another the way you will treat the Lord Jesus Christ. Grabe nag-heart. I tell you, when you start doing that in the church, hindi malayong lalago tayo. Amen. I understand we emphasize quality, but together with the quality, tanda ninyo, isang unifying theme ng Bible is God wants His people to multiply. So start treating one another like how you will treat the Lord Jesus Christ. I believe nothing will be possible. We are a family. We belong to the family of God. That we must treat one another how we treat the Lord Jesus Christ. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the message. We thank you for the challenge. May we realize that the foundation that we should really love one another is how we treat one another as a family. How we treat one another as we treat the Lord Jesus Christ. We are one in your family. Help us to grow as your family for the glory and for the honor of your name. May we fulfill your purpose and intention. And by this, we will see the blessing and we will multiply with superabundance the blessing that you will give us. Glory be to your name, Father. This we commit in us in Jesus' name. Amen.